Ginugunita po natin ngayon ang Diabetes Awareness Week. Yes, totoo yan, Mommy Dims. Paalala rin ito sa halaga ng healthy diet at lifestyle para maiwasan ang diabetes. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang internist at endocrinologist na si Dr. Nenwell Angelo Luna. Good morning, kapatid. Good morning, Doc Richard, Miss Doc Dimples. Nen, Magandang thank umaga. you. Welcome back. Salamat po. We love having you Maraming over salamat all the po. time. Happy Diabetes Awareness Week. Oo. Ako ito, napakalapit sa puso ko nito. I know a lot of people from my family experience diabetes. In fact, dahil dyan, mas maingat tuloy ako. Kasi nga nakita ko rin kung gaano kagrabe pwede ang maging effect nito. Pero simulan na natin, bakit ba nananatiling mataas ang kaso ng diabetes dito sa Pilipinas? Ano-ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit marami pa rin ang naaapektuhan nito? Kahit Tama na alam na oo. natin kung anong mga effects, di ba? Yes. So actually, tama yan, Miss Dimples. Actually, pataas na ang mga bilang ng mga Pilipinong may diabetes. Unang-una na hindi natin maitatanggi na yung pagkain natin. Yung hapag po natin ay mataas ang carbohydrate content, di ba? Andiyan ang kanin, tinapay, pansit. Tapos padami rin ng padami yung mga adolescents at mga tao na may sedentary lifestyle po, Miss Yun. Dimples. May mga hindi masyadong active ang lifestyle. And then dahil dito, dumadami po yung kaso ng obesity or yung labis na timbang, at ang obesity po ay isa ring risk factor, nagpapataas ng chance ng pagkakaroon ng diabetes, at nabanggit mo nga, Miss Dimples, yung lahi. Hindi natin maalis yun na ang Pilipino bilang Asyano ay mataas yung chance ng pagkakaroon ng diabetes. Okay, wait. So, sandali. Can we stop there and say na kapag pala Asyano, mas malaki? Mas mataas yung based on chance studies natin. and numbers to? Kung mapapansin po ninyo, pag tumaba po tayo, mainly sa tiyan. Sa tiyan, yes. Kasi ang mga taba po dito is mas active versus sa mga Western counterpart natin, dito sila tumataba. That's Kasi may mga storage area pa po sila. At mahilig pa naman tayo sa matatamis. di ba? Yes. Ha? Ay, wow. Ako nga, ito, totoo, Doc Nen, I'm sure marami sa mga kapatid natin nanonood, makaka-relate sa akin. Kaya kong hindi kumain ng almusal, tanghalian, hapunan, basta may dessert. Basta may Okay dessert. ako yan, di ba, Doc? Totoo Oo, yan. oo. Doc, eto naman, para po sa kaalaman ng ating mga kapatid, ano po yung mga senyales at sintomas ng diabetes na hindi dapat ipagsawalang bahala? So, unang-una po, ang sugar po kasi kapag mataas, tatapon yun sa ihi. Kaya mga pasyente, laging ihi ng ihi. Dahil dyan, lagi naman silang uhaw, no? At dahil nauubos yung asukal, hindi natin na-absorb, nasa dugo lang, lagi naman po silang gutom. So, ihi ng ihi, laging uhaw, laging gutom. Ito po yung tatlong mga madalas na sintomas ng diabetes, kasama yung pangangayayat, no? Mga tumutusok-tusok sa paa, paakyat, tsaka yung mga pamamanhid at mabagal na paggaling ng sugat. Oo. Ako yun ang pinaka-tell ko. Totoo yun na, Doc Nen. Kapag po mga kapatid, yung sugat ninyo minsan, kahit yung pimple, sobrang tagal maghilom. Yes, Yung yes. kapag nasugatan ka sa pedicure, tapos ang tagal-tagal, alam ko na, naku, mataas ang sugar ko nito. Oo, Pwede po, no? O ito naman, Doc, mahilig sa kanin. Oo. Okay, tayo yan. Alam mo naman, ng Kanin. Pinoy, hindi natin kaya na... Ako, basically, wala akong Pilipinong kilala na hindi mahilig sa kanin. Lahat ng ulam natin kailangan may kanin. Hindi ito naaalis sa ating hapagkainan. O, So, gaano ito yun, ba? no? Ito Ayan, yun, oo. tignan natin. Oy, favorite ni Angela to. Si Angela, lahat ng kinakain niya may kanin. Gaano ba kataas daw ang sugar content ng white rice at meron bang alternatibo na pwedeng gamitin or gawin dito para mabawasan yung sugar intake? Ayan. So actually tama po kayo, hindi masarap yung food natin kapag Oo. yung ulam pag walang rice. Actually, ang isang cup po ng rice ay katumbas po ng around 40 grams na agad ng carbohydrates. So kung itutumbas po natin yan sa tablespoon ng asukal, mga around 10 tablespoon po yun ng asukal. Wow! 45 grams. Dami Pero pala. kailangan, okay lang naman po kasi kailangan naman natin ng carbohydrates sa ating diet. In fact, ang 50% po ng ating caloric intake in a day should be coming from carbohydrates. So wag lamang po yung labis. At meron din po tayong mga merienda na matataas, di ba? Mga Pilipino, halo-halo, mga syrup, mga kakanin, na katumbas din po ng grams ng carbohydrates na katulad ng sa kanin po. Pero Doc, how about shirataki rice? Pwede din ba siya? Yes, actually, shirataki rice po, mas mababa yung calorie po niya. Ayaw, nasa 6 grams lang po ng carbohydrates versus the white rice. So, maaaring alternatibo din po ang
white rice. Oo. Ay, ang shirataki rice. Doc, meron akong tanong kasi nakita ko nagva-viral, di ba? And I'm not sure, pwede rin kahit di mo alam, okay lang sa akin na. Meron na sinasabi nila na kapag yung cooked rice, pinasok mo sa refrigerator, tapos winarm mo, pero na-frozen na Tama siya, po yan. wala na daw yun, calories. Totoo ba yun? Actually, hindi naman siya sa wala. So the science behind po nun, they believe kapag iniref natin yung pinalamig na natin yung nalutong kanin, mas nagiging resistant na po yung starch po nung Okay. kanin. So mas nagiging high fiber po yung kanin. So, mas lesser tama calories. yung intake niya. Kumbaga, Opo. mas Kumbaga, makakatulong mas sa gut nagiging mo. resistant lang po siya. Mas nagiging fiber yung content po nung kanin. So Lalagyan there na is ako some nun. science behind naman. po Pwede doon. rin. Oo, kasi nakita ko talaga, na-curious ako, pwede. Oo. Kung ikukumpara naman daw po yung mga inuming meron tayo dito, meron tayong soft drinks, iced tea, or energy milk drink, tea. meron tayong iced coffee, or kung matcha man yan, mga, ang kadalasan pinakamaraming sugar at calories, yung dapat iwasan. So unang-una, gaano kadami po ba yung added sugar natin per day? So per day, dapat hindi po lalagpas ng 10% ng caloric intake. Katumbas lang po yun ng 6 to 12 tablespoon per day ng added sugar po. So for example, titingnan po natin itong mga drinks po natin sa ating harapan. Coffee, for example po, madami po sa atin mahilig mag-coffee Yes. po. Alam niyo po ba kapag ang black coffee, only 6 calories lang po yan, napakababa, less than 1 gram po ng carbohydrates. Pero kapag naging 3-in-1, ibig sabihin may creamer, mayroon pong asukal, nagiging 22 grams, 20 grams, around 240 calories na po yun agad. Ang laking diferensya po, no? Ganun din po yung mga chocolate drink, mga around 20 to 22 grams po yun ng carbohydrates. Lagi po natin kinokompara po yun ay sa kanin, 45 grams Oo, ng... kasi kumbaga parang depende sa intake mo. Yes, no? Oo. And then yung juice po, sasabihin natin, healthy to kasi fruit juice, no? Pero they will contain around 22 to 25 grams po ng added sugar po ng carbohydrates. Oh my. Ang mga first honor po dito, of course, ito pong ating soda. Around favorite ko 33 to yan. 35 grams po ito ng carbohydrates. And pinaka first honor po, itong energy drink. Mga nasa around 45 to Nako, 50. ayan, ha? Kasi ang sugar po, syempre, is a form, kailangan natin as energy. That's So, right. pinakamataas ang energy source po niyan. Sila po yung mga tinatawag po nating empty calories. Ibig sabihin, they provide you with calories pero wala masyadong nutrition. Yes. Ang Doc. sabi nga din nila, everything is good but in moderation. Moderation. Ito naman, Doc, paano po maiiwasan yung mga complications ng diabetes? So, sa ating po mga Pilipino, gumawa po ang DOH ng Pinggang Pinoy. So, yung pinggan natin, hahatiin po natin sa 3. No? So, susundin lang po natin yon. Fruits and vegetables, tapos lean meat, and then carbohydrates. And then, of course, proper diet, tamang gamot, at pagkonsulta lang po. Ayun, Ehersisyo Doc din Nen, po. we are so happy you are here today. Ang dami ko pa rin natututunan every time you visit us. Thank you Talagang po, Miss gusto Dimples. namin nandito ka. Doc Nen, social media accounts, clinic affiliations, ibitahin natin So, sila. follow me lang po sa Dr. Nanuel Angelo Luna and kami po sa aming society ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Again, maraming salamat Dr. Nanuel Angela Luna and Dr. Richard Gariaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.